Hello, all signs. Ito yung reading ninyo, January 18 to 24. 18 to 24, or kung kailan nyo mapanood itong reading ko. Since that naman po ng reading ko ay timeless. Excuse me lang. General reading only, ha? Cross-watchers, welcome din po kayo. Ano man po ang sign ninyo. Wait lang. Sorry kasi dalawang camera yung ginagamit ko. So, ina-adjust ko yung eto. Sign natin. Aries, start tayo. Laging nag-uumpisa kay Aries, magtatapos pinakahuli si Pisces. Okay? Excuse me, na-hatching ako. Sorry. Okay, sa bottom ng deck mo, meron ka rito Seven of Cups. Ayan, si Seven of Cups. Dali, ayusin ko lang yung camera ko. Parang hindi kita kasi dito. Sige, bahala na. Kasi yung isang camera ko nandito sa kanan, yung isa nandito sa taas. No? So, bahala na kung kanino yung putol. Mga signs na meron dito sa reading mo, pumipiyok ako, nagbibinata. Char. Meron kang Scorpio, pero meron ding mga air, Gemini, Libra, Aqua, or water. Oh. Someone is curious about you, Aries. With the Page of Swords here, this is someone na very curious. Whether may tao na nakikurious sa'yo in a romantic way or pwede rin namang hindi, kung hindi siya romantic, curious lang. Pwede rin namang ikaw to. Whichever applies po sa situation ninyo. So, kunin nyo na lang ano yung nag-a-apply sa situation ninyo. Kung imposible, malabo, therefore, common sense, wag. No? Kasi iba kahit hindi applicable sa sitwasyon nila, magko-comment pa, ay, hindi naman eh, kasi ganito, ganyan. Diba? Nonsense na lang talaga yun. So, merong nakikurious dito, whether may tao na nakikurious sa'yo, romantic or hindi, or ikaw to, na nakikurious about something or someone. Gustong alamin, gustong malaman, may mga gustong malaman tong person na to. May mga dapat kang aralin, matutunan, Aries. So, baka baka yung iba sa inyo gusto nyo mag-aaral uli, no? Whether formal education yan or kung ano man interest ninyo sa ngayon, kung saan kayo interesado, invested, alam mo yun. Paglalaanan mo to ng time para alamin Merong period of observation, may period ng studying dito. Yung iba sa inyo magkakaroon talaga kayo ng opportunity. Opportunity na may matutunan kayo, may experience na bago or makapag-aral. Or meron kang estudyante, kung meron ka mang pinag-aaral, kapatid, someone na nakababata or anak. Kung relationship to connection, meron ditong pwedeng malayo yung agwat ng edad. Pareho kayong intellectual, pareho kayong matalino, pareho kayong analytical nitong person na to. Meron ditong someone na parang cold treatment with the King of Swords. Oo, malamig ang dating Hindi ko alam kung ikaw tong kino-cold treatment o ikaw yung nagbibigay ng cold treatment dito. By the way, with the Tower,
Merong some kind of disaster dito na pwedeng maiwasan mo pa. Baka sakali ma-avert mo yung disaster or itong kung ano man ito, aberya na to with the tower reversed, no? So, syempre, may mga panggulat na naman dyan since may tower. Alam naman natin yan na ito ay surprise, no? Something na hindi inaasahan. Okay, could be na merong important decision to make. Gamitin mo yung ano mo dito, talino mo. Gamitin mo yung logic mo, talino mo pagdating dito sa situation na sinasabi ni King of Swords. By the way, merong mga opportunities, pwedeng opportunities ito or ano, pwedeng distractions lang. Alam mo yun, mga pampagulo lang ng isip mo. Kaya nga i-analyze mong mabuti pag-isipan mo. Or magano ka, mag-research ka, alamin mo mga detalye mabuti. Okay? Next. Taurus. General reading mo for 17 to 24 of January. Itong month na ito. Or kung kailan mo man mapanood to since lahat naman po ng reading ko rito ay timeless. Kunin nyo lang ano yung applicable sa situation nyo. Kung hindi applicable, no need na mag-comment pa. Hindi na nga applicable di ba? Char. Kung hindi nag-a-apply sa'yo, hindi. Okay? Meron ka rito sa yung mga signs na lumilitaw dito sa reading mo. Pwedeng may Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede ring may water. Actually, lahat ng element nandito kasi may sword, may cup, may coins, and wands. So, lahat ng elements. Could be any sign. Oh, so in terms of financial, mukhang hindi okay. Mukhang hindi ganun ka-stable itong next 7 days for you. Itong mga susunod na araw. No? Oo. Tsaka meron something dito na madedelay related sa pera tsaka sa inaasahan mo, hinihintay mo. Meron kang something na hinihiling, ipinagdarasal or minamanifest mo, pero baka hindi pa yan dumating, mangyari, may isa katuparan itong January 18 to 24, Meron din mga postponement. Especially kung may mga occasion event na gaganapin dito, parang may some kind of parang mapuput on hold, madidelay, o baka ma-reschedule. May postponement Pag sinabi nating postponement, hindi siya yung hindi na talaga mangyayari. Parang mauurong lang, may iba lang ng schedule. Mari-reschedule, parang gano'n. Okay, so nakakakita ako rito na maaaring yung iba sa inyo, specific single, kung naghahanap kayo ng relationship, pwedeng near future to. Pwedeng meron something na pwedeng matapos na yung period ng pagiging malungkot mo, single mo. Kaya lang, ito, whether naghahanap ka ng karelasyon o meron kang current na relationship ka-connect. Pwedeng may darating na person sa'yo or kung in a relationship ka na, in a connection, parang magkakaroon dito ng problema sa connection nyo, sa relationship ninyo. Parang meron kasing insecurities dito na kailangang ayusin. It could be you, mafe-feel mo siguro, baka yun yung magiging problema na parang hindi ka kampante, hindi ka satisfied or magiging happy kasi feeling mo nga hindi secured yung relationship ninyo or connection ninyo nitong person na ito. Meron
merong something dito na parang hindi kayo magkakasundo about something. Hindi ko alam kung may pagtatalunan kayo, pagseselosan yun. Kasi parang nakaka-feel ako insecurity, selos. Kasi pwedeng may mga ibang tao na pagmumulan ng friction ninyo, conflict or selosan, insecurity. It could be kaibigan or it could be ibang taong kakilala eh. Kung nag-expect kayo ng period na makakapahinga na kayo, makakaluwag, hindi pa rin. Yun lang yung mga nakikita ko rito. Okay? Gemini. Timeless reading to Gemini, regardless ko anong date yung nilagay ko sa title. Lahat ng reading ko po ay timeless. General reading only. Kunin nyo lang ano yung mga sitwasyon na nag-a-apply sa inyo. Thank you so much for dropping by bago ka man dito or matagal na sa patuloy na pagsubaybay, suporta. Mga signs na meron dito sa reading mo, merong maliwanag na Taurus energy. Marami ring fire, Aries, Leo, Sagittarius, no? Or other earth signs. Oh, sa tingin ko, hindi pa rin ikaw makakaluwag dito sa mga burdens mo, Gemini. Sorry naman. Indication na ito. Pero wag kang mag-alala kasi ang 10 is malapit nang matapos yan. Although, itong period na to, hindi pa to patapos sa ngayon. But eventually, makakaluwag ka rin dyan. Wag kang masyadong mawalan ng pag-asa or wag kang masyadong mag-isip. Okay? And lalong-lalo na wag kang mag-give up. Kasi malapit na to eh. Malapit na yung 10 of Wands na yan. By the way, Gemini, merong good news sa'yo when it comes to opportunity, business, or pera. With the Page of Pentacles, no? May good news. May opportunity para sa inyo. O kasi may tendency rito talaga na mahihirapan ka. Ayan. Itong dalawang cards na to. Ayan. Pagod ka na, kaya lang kasi parang hindi ka pa pwedeng magpahinga. Hindi pa pwedeng tumigil. Although, andyan na nga yung malapit na. No? So, tuloy-tuloy mo lang. Pagtiyagaan mo lang, matatapos din yan. Makakaluwag ka rin, makakagaan din. Ano man yung mga burdens na yan. Ano man itong mga trabaho na to. No? Malapit nang makumpleto, matapos. Oo. Ma-achieve or ma-reach yung whatever goal or destination. Pero yung mga challenges is andun pa rin. Hindi pa rin siya mawawala. Ewan ko, pero ang nafe-feel ko with the Hierophant is something related sa paniniwala mo eh. Faith mo. Feeling ko lang. Maybe this is something like a test of faith din, Gemini, baka. Baka talagang tinitest yung faith mo. Kaya nga wag kang susuko eh. Meron ditong susubukin yung character mo, yung mga paniniwala mo, prinsipyo mo, values mo, or even yung faith mo. Okay? So, hindi ka para kailangan mong magpakatatag. Yun. Kasi eventually, masusurvive mo yan eh. Okay? So, when it comes to love life, nakakakita ako rito ng
Actually, may potential dito sa connection ninyo. Although, pwedeng merong kayong culture differences, kasi parang may pagkakaiba kayo ng paniniwala, upbringing, pwedeng magkaibang lahi kayo. Or kahit na same lahi kayo, pero magkaiba kasi kayo ng magkaiba kayo ng kinalakihan siguro, magkaiba kayo ng paniniwala. Pero nandun yung potential. And yun siguro yung nakikita kong isa sa mga challenge sa inyo, yung pag magkaibang paniniwala ninyo. Kaya siguro magiging mahirap, no? So nakikita ko ang daming challenges dito sa connection yung relationship ninyo. So nasa sayo na lang talaga yan, kung nasa sa inyo palang dalawa, kung gi-give up kayo or ilalaban ninyo yan despite dun sa mga obstacles, barriers dito sa relationship connection ninyo. Okay? Cancer. General reading mo, Cancer. Thank you sa pag-drop by. Patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Kunin lang ano yung nag-a-apply sa sitwasyon ninyo. Kung hindi nakaka-relate, therefore hindi para sa inyo yung reading. Mga signs na meron dito, pwedeng may Taurus or other earth signs. Pwede ring may fire and air signs. So, ang ganda, in terms of kaperahan, opportunity, ang ganda, you have the Ace of Pentacles, no? So, andyan yung, sa mga susunod, pwedeng marami kang new ideas regarding sa pera. Andun yung, nandun yung nakakaisip ka ng mga bagong diskarte. Or pwede talagang meron darating sa yung opportunity para maka-earn ka ng pera since tumilitaw yung Ace of Pentacles, no? Opportunity to earn. Potential, no? This is a potential and opportunity para sa iyo. In terms of kaperahan, career, meron ding mga dito, Cancer, masusolve na problema or mga isipin mo, ano man itong mga bumabagabag sa isip mo, makiklear na yan, malapit na. Finally, magkakaroon ka na magkakapahinga na yung isip mo dito sa mga pinoproblema mo, pinag-worry mo na, iniisip mo na yan. Meron sigurong mabibigyan ng solution or answer dito. Merong someone dito matigas ang ulo, Hierophant. Someone na ayaw niya magpasakop, ayaw niya sumunod. May pagka-rebelde energy to. Hindi ko alam kung yun yung pinagsasakitan mo ng ulo rito. Pero sabi kasi magkakaroon naman na ng resolution doon sa situation na yun. Okay, pagdating sa relationship, meron ditong walang tiwala. Whether ikaw yan o yung person mo. Oo, may malakas na energy ng insecurity, selos, pagiging inadequate, or feeling na hindi ka secure dito sa relationship. Or a relationship na kulang na lang kasal. Oo. Kasi merong baligtad na Hierophant It could be na hindi pa ready sa kasal, kung sino man sa inyo. Ayaw pa? Or nagbago ba isip? Hindi ko alam Parang yun na lang ang kulang, pero parang hindi pa ready. Okay? Next. Leo. Sun, Moon, Rising, Venus, Leo, or Cross Watcher.
Timeless reading to, kung kailan mo makarating sa'yo, kunin mo lang ano yung nag-a-apply sa situation mo. Kung hindi nag-a-apply, hindi nakaka-relate, hindi para sa'yo yung reading. Thank you for dropping by. Matagal ka man dito, bago, patuloy na panunood, pagsuporta, pagsubaybay. So, maraming fire signs dito. Aries, Leo, Sagittarius, pero pwede rin may Taurus, Virgo, Capricorn, pwede rin may Gemini, Libra, Aquarius, Leo. Ang ganda, Leo. Meron kang card ng stability. With the Four of Wands. So, nakikita ko rito. May something to celebrate about. Hindi ko alam kung ano to. Ano to? May occasion ka bang dadaluhan? Meron bang some kind of achievement, victory, success na ipagse-celebrate? Pwede rin itong sign ng pag-homecoming, no? Halimbawa, nasa abroad ka. Hindi ko alam kung ikaw tong uuwi or merong uuwi na family member. Oo. Pag-uwi eh. O halimbawa, nasa abroad ka, baka magbabakasyon ka, uwi ka sa Pinas. Or a family member. Meron something dito na magiging kompleto uli, magkikita-kita uli, magiging alam mo yung marireunite. So, pwedeng may reunion, family reunion man yan, class reunion, whatever. Meron ditong magkakasama-sama uli, magkakabanding-banding, magse-celebrate, gathering, alam mo yun. Okay, meron kang something dito na gustong ma-accomplish, Leo, related sa career mo, or it could be related sa business, or sa pera, pero baka hindi mo pa to, alam mo yun, hindi mo pa ma-accomplish to sa ngayon, tingin ko lang. Pwedeng hindi ka pa ganun ka-equip or in terms of financial, siguro baka hindi pa ganun kasapat para masabi mo na ma-achieve mo to. Okay? Ano to eh, pwede related sa financial independence mo. So yun, tingin ko kailangan pang mag-ipon, kailangan pang palaguin, hindi mo pa to ma-achieve as of now. Wow, ang ganda. Yung iba dito, this is a period ng magtatapos na yung pagiging single ninyo. Andito kasing sign ng marriage eh. Union. At kung ito ay relationship, marriage, ito ay magiging stable. So, yung mga single dyan, baka ito na yung sign na maaaring na kayo, alam mo yun, makahanap na kayo ng mapapangasawa ninyo. Or makakahanap na kayong stable relationship partner. Hinay-hinay din, Leo, pahinga rin pag may time. So, nakakakita ako ng burnout dito, pagkapagod. So, kailangan mo na mag-lie low. Or pag-isipan mo to ng mabuti. Merong something dito na kailangan pag-isipan ng mabuti. Or maybe this is something that you are praying for na maaaring matupad para sa iyo. Kaya nga siguro may pagse-celebrate ka dyan. Except lang dito sa binanggit ko about financial stability. Hindi mo pa yan ma-achieve sa ngayon. Sa relationship, yun na nga nabanggit ko nga. O baka may anniversary, may wedding, or engagement. Something to celebrate about sa inyong dalawa ng person mo. And yung mga single, nakikita ko rito na yun nga, maaaring ito na yung proposal, ito na yung kasal, yung engagement, no, napaparating sa inyo. So, nakikita ko yung iba dito, parang merong magbababa ng pride, magbababa ng ego, magbababa ng boundaries dito sa Nine of Wands. Okay. Yun yung nafe-feel ko. Or maybe merong iba sa inyo na parang eventually
magde-decide na sa sobrang tagal ng paghihintay, alam mo yung parang napagod na sa paghihintay. Baka eventually magde-decide na rin, okay, tama na, ang tagal ko nang naghintay. Parang ganun. Okay. Virgo. Virgo, timeless reading to kung kailan man makarating sa iyo. General reading only, kunin lang anong nag-a-apply sa sitwasyon. Kung hindi nakaka-relate, hindi nag-a-apply sa situation, wala. Huwag ipilit. Thank you so much sa panonood, patuloy na pagsubaybay, suporta bago ka man dito or matagal na. Mga signs na meron dito, pwedeng merong malakas yung energy ng Taurus, Virgo, Capricorn, pero pwede rin may Gemini, Libra, Aqua, or Fire, Aries, Leo, Sagittarius. May biglaang travel, Virgo. Ang daming sarili mo, hindi ko alam kung tungkol saan yan. Sa may biglaang pupuntahan, may biglaang lakad. May mga bagay dito na alam mo yon, mafo-force or mako-compel ka to take action. Nakikita ko rin na maraming trabaho, maraming pagkakaabalahan, pagkakabisihan. Pero nakikita ko, ayan, na basta magiging very occupied ka about something Meron ka talagang pagbubuhusan ng attention mo, ng oras mo, asikasuhin mo yan hanggang matapos, hanggang makumpleto mo yan. This is something na kailangan hands-on ka, tutukan mo, asikasuhin mo. Ikaw mismo gagawa. Kaya nga siguro mapapatravel ka. Hindi ko alam kung related yun, pero pwede rin namang hindi. So maganda to in terms of negosyo. Yung iba baka marami kayong tanggap na order, maraming ka-transact, maraming clients, yung mga ganyan, or marami kayong tatapusin. Pero ang dami ring pera. So, nakikita ko dito, gaano man kapagod, ka-busy, marami ka namang ma-earn dito. Or marami kang matatapos. Yun yung maganda dyan. So, sa love life mo, kung meron kang specific na tinatanong about this person, it's a no. Kung naghihintay ka ng clarity, closure, messages, pag-reach out, hindi pa rin. No answer, pwedeng no scene, no answer, no closure pa rin. Hindi mo pa rin makukuha yung gusto mong malaman from this person. Pwedeng hindi pa rin siya makipag-communicate, sumulpot, mag-reach out. Pwedeng hindi pa rin ma-resolve yung problema with the Ace of Swords, whether sa love life mo yan, hindi. Okay? Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watcher, Libra. General reading only, timeless reading to kahit kailan makarating sa'yo. Kunin mo lang ano yung applicable sa situation mo. Kung hindi nakaka-resonate, hindi applicable, hindi para sa'yo. Thank you, Libra. Matagal ka man dito or bago sa patuloy na pagsubaybay, suporta. So, merong mga Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, pwede ring may Fire, Aries, Leo, Sagittarius, and Water, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Ang ganda, Libra. Mukhang nakikita ko maraming ganap. Maraming ganap sa'yo. Full of movement, action, energy, communication. Meron ditong something very energetic, very active yung energy with the Eight of Wands. So I can see you fast I can see fast movement. So kung tungkol man saan yan. Kung balita to, it's alam mo yung parang ang bilis makakarating sa iyo ng balita.
Kung progress yan about a situation, ang bilis ng progress pagdating doon sa situation. Expect phone calls, expect na kailangan mo kagad makapag-adapt doon sa situation kasi parang ang bilis. Pwedeng ang bilis ng mga pangyayari dito, Libra. Kaya lang alam mo, parang nakikita ko dito, parang may mga project, partnership na hindi mag-work, no? So, kitang-kita mo yan dito, ayan. Specific to sa trabaho. May mga kausap ka, makaka-transact ka dito. Pwedeng hindi successful yung ano ninyo yung grupo ninyo, yung gagawin ninyo. Specific yan sa transaction na yan. Trabaho man yan, negosyo, or something related sa pera. May mga ano dito Pwedeng meron kasing hindi makakasundo. Or kulang sa pwedeng kulang sa koordinasyon o kulang sa tulungan, teamwork. Merong something dito na parang sayang yung ininvest. Ewan ko parang na-feel ko kasi sa Ace of Pentacles na parang sayang yung sinimulan. Yun yung na-feel ko. Baka merong something dito na hindi matatapos related sa project. Oo, kasi nga parang hindi maganda yung outcome, hindi successful, hindi nag-work, or hindi kayo nagkasundo-sundo dyan. So, yun lang yung nakikita ko. Could be something na sinimulan pero hindi pa matatapos or hindi natapos. Kulang ba sa fund? It could be something na parang hindi mai-continue or hindi matapos-tapos kasi pwedeng kulang sa pera, sa fund. Yan. So, pagdating sa pera, kung may hinihintay kayo, pwedeng investment yan, ba nag-invest kayo, baka hindi pa makuha yung ROI, return of investment. Possible din na hindi successful talaga yung project dito or yung partnership mismo. Okay? Sa love life, naku, lakas ng energy ng third party. Oo, may mga dito, selosan, intriga, chismis. Pero kasi kapag may usok, may apoy. Yung mga chismis, intriga baka meron talagang pinagmumulan yung usok. Ibig sabihin, baka may ebidensya talaga, baka may nangyayari. Kasi ang lakas din ng energy dito ng pwedeng may third party na nag-i-interfere sa inyo. Third party, hindi laging bet kaya na pwedeng ibang factors na nakaka-apekto sa inyo. So, nakakita ko insecurity, intriga, chismis, selosan. Okay, pero kasi pwede rin talagang may third party. Pwedeng may pinanggagalingan din talaga yung mga intriga na yan, chismis, sabi-sabi. So, yun yung mga napipick up ko sa iyo, Libra. Or it could be Libra na merong something na bagong connection dito sa iyo. Pero ang bilis ng mga pangyayari sa inyong dalawa nitong person. Pero eventually, hindi rin siya mag-workout. Kasi nga, pwedeng may other factors or third party involved. Okay? Scorpio. General reading, Scorpio, timeless to. Kung kailan man makarating sa'yo. Kunin mo lang ano yung mga tumutugma or applicable sa situation mo. Thank you nga pala sa pag-drop by bago ka man dito or matagal na. Patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Okay.
Mga signs na meron dito. Malakas si Sagittarius, pero pwede rin may Gemini, Libra, Aquarius. Pwede rin may Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so ang ganda. Lakas ng energy dito ng merong new cycle, new beginning for you, or new opportunity, or new adventure. The Fool yan eh. Basta meron ditong pagsisimula. Relationship man yan, trabaho, etc. Nakakakita ako ng return. Pagbabalik. Panunumbalik ng peace, harmony, pagkakaayos, pagre-reunite. In love life or hindi. Pero may mga connections na mag-heal, may mga away na matatapos na, may pagbabati na, may pagbabalik. Yun yung mga nakikita ko in love life in general, no? Nakakakita na uli ako ng yun. For some of you, this is healing. Partnership, by the way, this is partnership. Kaya nga nakita ko, may simula or bagong simula para sa inyo. Friendship, family, healing, love life. Ganda. And nakakakita ako ng stability, by the way, kung negosyo to, pera, or career mo, nakikita ko. If this is a person na matured enough, may ipon, stable siya eh. Stable siya emotionally, financially, sa kabuhayan niya, stable siya. Or meron stable na career. Whether ikaw yan or your person yung you're dealing with. Yan, ganda. Sagittarius. General reading, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watcher. Timeless reading to kung kailan makarating sa'yo. Kunin mo lang ano yung applicable sa situation mo. Kung hindi nagre-resonate, hindi para sa'yo yung reading. Thank you for dropping by para manood sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay bago ka man dito or matagal na. So, may malakas na Libra energy or other air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Pwede rin may Scorpio or other water signs. So, Sagittarius. Mukhang mahihirapan kang mag-make ng move or decision dito with the Two of Swords, no? Whether ito ay in general, sa career mo, or sa love life mo. Pwedeng pwedeng yung iba dito, hindi nyo alam gagawin nyo, hindi nyo alam anong pipiliin ninyo, alam mo yun, para kang ma-stuck sa ganong situation. Pero kasi, ang nakikita ko with the Seven of Swords mo, kailangan mo mag-try ng ibang way. Alam mo yun? Para makaalis ka dyan sa situation na yan. Career man yan, love life, or whatever. Kailangan mong mag-try talaga. Kung hindi nag-work yung diskarte mo, kailangan mo talagang give it another shot. Parang ganun, no? Feel ko. Mag-try ka ng ibang paraan, diskarte dito. By the way, merong something unexpected, surprise, shock, whatever dito. Or it could be some kind of aberya or disruption with the Tower. But this is something na pwede mong maagapan maiwasan. Oo. Pwedeng may solution to
para maiwasan mo yan eh. Depende na talaga yan sa'yo. Pero, ang ibig lang sabihin nito, hindi pwedeng matigas ang ulo mo. Hindi pwedeng, by the way, this is also about change. Biglaan, unexpected. Kailangan mong maging flexible. Kailangan mong harapin yung truth. Yun lang yun. Para lang maiwasan mo yung ma-avert mo yung disaster. Kailangan mong buksan yung isip mo. Maging open-minded ka to accept. May mga bagay dito dapat mong ma-realize. Okay, so kung nagkakaroon ka ng period ng indecision, conflict about decision, pagpili, makiklear na yan eh. Ang sa tingin kong pinaka-answer dito is maging i-simplify mo yung situation. Huwag mo na siyang gawing masyadong komplikado or gawin basta unahin mo na lang kung ano yung pinaka-priority. Simplify mo na lang siya. Huwag mo nang gawing complicated. Tanggalin mo yung mga pampagulo rito. Mga hindi naman talaga importante. Distractions lang yung mga yan eh. Alam mo yun, pampagulo lang yan sa eksena, sa isip mo, sa situation. So, dapat gamitin mo yung intuition mo by the way, para ma-discern mo. Alin dito yung kailangan mo, alin dito yung vanity lang, alin dito yung pampagulo lang, saling pusa. Gamitin mo yung intuition mo. Yun yung nafe-feel ko rito sa situation mo. Sa love life, mukhang meron something dito na marireveal. It could be something na related sa pag-cheat, something na kalokohan na ginawa. Pero kung ako tatanungin, this is something na ginawa behind your back. Kasi ito, kung meron mang ginawang kalokohan, yun yung marireveal eh. By the way, meron ka ring options dito or merong ginawang option dito. Pwedeng namili between dalawang tao or kailangan mag-decide mamili between dalawang tao. Capricorn. General reading, timeless, kung kailan makarating sa'yo. Kung ano lang applicable sa situation mo, yung lang kunin mo. Kung di nakaka-resonate, maaaring hindi para sa'yo. Thank you, Capricorn. Patuloy na pagsubaybay, suporta bago ka man dito or matagal na. Okay, mga signs na meron dito sa cards, pwedeng may Taurus, pwedeng may Gemini, Libra, Aqua, Cancer, Scorpio, Pisces. Ang lakas ng energy ng pagbabago ng isip, Capricorn. General reading kung sa love life nyo man yan tumutugma, sa career ninyo, or sa iba, bahala na kayo mag-relate dyan. Meron ako nakikita dito noong una hindi interesado, tapos biglang nagbago yung isip, biglang naging interesado. Sa career man yan, may offer, by the way, lakas ng offer. Romantic offer, career offer. Basta nung una hindi interesado, tas parang biglang nagbago yung isip, nagkaroon ng change of heart. From walang pakialam, from walang feelings, from walang interest to nagkaroon na ng interest, na-develop na yung feelings, nagkaroon na ng importansya rito. So nakikita ko nung una hindi na-appreciate, ngayon na-appreciate na.
Okay, so merong sinasabi dito about the Knight of Swords na wag magmadali. Wag madali, wag maging padalos-dalos. Sa love life man yan or sa career mo or kung saan, sa pera, etc. May mga something dito about the Hierophant na maaaring ma-break yung rules. Yun yung nafe-feel ko eh. Merong malalabag dito na rule. Or kontra doon sa sa standards sa paniniwala ng nakakarami. Alam mo 'yun? Something na moderno, something na hindi ganun ka conservative, something or someone na hindi ganun ka conservative. Oo. Moderno. Unusual. Parang ganun. Ano pa? So, sa love life, nakikita ko rito. Okay, when it comes to traveling, pagte-take action, sabi nga dito, pagpaliban mo muna yan. Huwag ka muna magmadali, huwag ka magpadalos-dalos. So, sa love life, nakikita ko, nandun yung care, nandun yung interest, nandun yung special kung special, ikaw sa kanya o pareho kayo sa isa't isa. Pero nandun yung hindi naman makapag-take action, hindi makapag-initiate, or ayaw lang kasing i-force, ayaw lang magkamali, or ayaw lang maging padalos-dalos. This is someone na hindi siya nagmamadali. Pero andun yung meron something dito about kasal na ayaw madaliin yung mga bagay na related sa kasal. Pero nandun yung feelings, nandun yung pagiging special kayo sa isa't isa. Oo. Okay? So, yun yung mga na-pick up ko. Aquarius. Sun, Moon, Rising, Venus. Aquarius, general reading. Kunin lang ano yung mga applicable sa situation ninyo. Timeless reading to kahit kailan makarating sa'yo. At salamat sa panonood, patuloy na suporta, pagsubaybay bago ka man dito or matagal na. Okay, mga signs na meron sa cards mo, pwedeng may mga water, Cancer, Scorpio, Pisces, pwede rin may mga air, Gemini, Libra, Aqua, or Taurus, Virgo, Capricorn. Sa love life, nakakakita ko rito ng pwedeng may agwat sa edad, pwedeng mas bata ka, or yung isa sa inyo mas bata. Or kung hindi naman siya about age, is may kinalaman sa maturity. Parang nakikita ko dito baliktad eh. Parang kung sino yung mas may edad, parang siya pa yung lumilitaw na nagiging immature. Tapos kung sino yung mas bata, parang siya pa yung lumilitaw na matured. By the way, meron something dito na minamanifest. Minamanifest mo siya o minamanifest ka niya, minamanifest mong mangyari. Hindi ko alam, something related sa pagmamanifest, no? So yun, so tingin ko yun yung problema sa inyo nung connection o nung person. Kasi nga, parang kung hindi siya about age, is may kinalaman sa emotional maturity. Pero pwede rin nga yung binanggit ko, kung sino yung mas matanda sa edad, siya pa yung immature, tapos kung sino pa yung mas bata, siya pa yung lumilitaw na mas matured emotionally. Nakikita ko rin dito, pwedeng problema ninyo is distansya. Kung LDR kayo, isa pa yon. Pwedeng yung iba dito, problema ninyo, time, priorities. Pwedeng napapabayaan, pwedeng kulang sa oras, pwedeng nagiging masyadong busy sa work. Oo.
Time management, priorities, distance, age, immaturity, ano pa. Mga commitment pangako na hindi natutupad, kaya siguro kayo nagkakaroon ng problema ng person. Okay, so when it comes to pera, nakikita ko din na yung iba sa inyo dito, kailangan nyo mag-budget para ma-stretch yung kaperahan ninyo. Oo. Kailangan na maging practical pagdating sa pagmamanage ng pera. Yung iba rito, ingatan nyo yung negosyo ninyo, baka napapabayaan, kailangan tutukan. Kailangan din maging adaptable, flexible ka, Aquarius, pagdating sa mga bagay in general. Sa relationship, sa ginagawa mo, sa oras mo, sa pagmamanage ng kabuhayan, sa trabaho. Juggling commitments ito eh. And maaaring meron kang mga bagay dito na hindi mo ma-manage ng maayos, mapabayaan mo, mawala yung balance. By the way, may offer or opportunity or good news with the Page of Cups in general man yan. In general yan. Maybe something that you are manifesting for, waiting for, baka hindi pa ano. Baka hindi mo pa 100% alam mo yun, baka hindi pa 100% ma-complete yan. Something na pinagdarasal mo eh, minamanifest mo eh. Okay? So, keep on praying, pero keep on putting effort pagdating dun sa minamanifest mo, pinagdadasal. Okay? Pisces. General reading, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watcher. Timeless reading to, kung kailan man makarating sa'yo. Kunin mo lang ano yung nag-a-apply sa situation mo. Kung hindi applicable, huwag ipilit. Thank you nga pala sa panonood, patuloy na pagsuporta, pagsubaybay bago ka man dito or matagal na. Okay, mga signs dito sa cards mo, pwedeng may Scorpio, pwedeng may Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aqua, Aries, Leo, Sagittarius. Pisces, meron Tower. Expect surprises, expect the unexpected, expect changes. For sure, may mga babaguhin dito si Tower. For sure, may mga bagay kang kailangan tanggapin, ma-realize, baguhin. Pwede ring may ending. Pwede ring may some kind of aberya with the Tower. This is something talaga ikakagulat mo eh. No? This is something na hindi ka handa para dito, pero mangyayari siya. Yun naman yung Tower. Para yan sa iyong kabutihan, pwedeng ito ay realignment, redirection, rerouting sa iyo ng divine or divine intervention mismo. Kaya lang hindi nga lang siya in a comfortable way kasi Tower yan. Okay? So, alam mo, may mga bagay na Pisces na kailangan mo nang baguhin talaga, i-release. Ikaw lang din kasi ang nagpapahirap sa sarili mo kung bakit hindi ka nakakaalis dyan. Kailangan mo na talaga ng divine intervention, kaya ipapadala sa iyo tong The Tower. Para lang maka-break free ka na rito. Oo. Ang tagal mo nang imprisoned dito sa mindset mo na to, sa paniniwala mo na to. Maybe it's time talaga to accept, embrace, baguhin. Maybe it's time for change na talaga. Panggising moment mo ito. Okay? Para makalaya ka na dyan. So, yun yung nakikita ko. Whether yan sa health mo, sa love life mo, in personal, sa career mo, sa financial, kung saan nagre-resonate sa inyo. Some of you, pwedeng hindi ganun ka, meron something dito na pwedeng hindi ganun ka-secured when it comes to financial.
Or maybe hindi ka pa ready para dito sa pwedeng hindi ka pa ready financially. Siguro hindi mo pa to kayang i-sustain. Pwedeng kulang pa yung pera or it could be something na ginogol mo, gusto mong ma-achieve sa sarili mo pero baka hindi pa, alam mo yun, hindi pa timing para sa'yo eh. Kumbaga kulang pa eh. Could be hindi ka pa hinog eh, alam mo yun. Parang kumbaga, kailangan mo pang mag-build ng time, energy, effort para dito. Oo. This is something na hindi mo, kailangan mo siyang paghirapan. This is something na hindi mo siya makukuha overnight. Pero hindi naman sinasabi na hindi mo na matutupad yan sa sarili mo eh. Kailangan mo lang talaga mag-work hard and pwedeng hilaw pa yan. Kumbaga, yun nga yung ibig ko sabihin. Hindi pa talaga yan timing para sa'yo na ma-achieve mo yung certain goal, status. Para sa akin, feel ko ito is something related sa status mo eh. Sa career mo or sa kabuhayan mo or sa kaperahan mo. Sa love life, nakikita ko rito, merong some kind of shake-up or some kind of shock, surprise. Dito sa relationship nyo or dito sa person mo. Baka may malalaman ka about this person. Merong energy dito ng person na hindi malaya. Baka taken na. Either taken na or nahihirapan kasi siyang hindi siya makakilos sa ngayon eh. Nahihirapan siyang kumilos. Hindi niya mayalis yung sarili niya sa ganong situation yan. So parang may energy dito ng na-stuck. Or hindi niya magawa kasi pwedeng hindi pa siya financially capable, Pisces. Whether ikaw yan o yung person mo. Oo, hindi niya kayang sustentuhan. Alam mo yun, hindi niya kayang. Actually, siya mismo sa sarili niya, hindi pa siya ganun ka-financially independent eh. Whether ikaw yan o yung person mo. Kaya may mga bagay dito na limitado, hindi maisagawa. Hindi makakilos. Pwedeng yung iba, ang problema ay pera. Merong energy ng person na naghihintay o naghihintayan, hindi ko alam. Meron ditong magbababa na eventually ng pride. Magbababa na ng pride or magbababa na ng pader. Kung sino man yung nag-create ng distansya dito, barrier. Okay? So, yun yung mga na-pick up ko all signs. Thank you for dropping by. Take care. God bless. Babush.